Hey guys! Kumusta kayo? As per request, ito na ang ating weight loss journey. Nagsimula ang aking pagda-diet 5 months ago. Naramdaman ko na kasi na ang bigat-bigat ko na at nahihilo na ako paminsan-minsan. Kaya nagbalik tanaw ako sa aking nakaraang katawan, charit. At ito na nga ang bunga ng ating paghihirap 5 months ago. Hindi madali pero kaya mo yan. O siya, umpisahan na natin. At umpisahan natin sa aking timbang. Uy, kung minsan nagpi-57 pa yan. At ito na nga ang mga tips ko para sa inyo. Tip number 1, dapat kumain kayo ng mga healthy foods. Numpisan ko nga ito sa pagkain ng mga cereals na matatabang. At inaamin ko sa inyong hindi ko yan nagustuhan. Kasi mahilig ako sa matatamis na cereals. At kinat ko na rin agad-agad ang rice. Kinat ko agad-agad kasi sanay na rin akong hindi nagra-rice paminsan-minsan. Kaya sa mga hindi sanay, bawas-bawasan nyo lang muna paunti-unti. As much as possible, mas marami sana kayong kainin na protein at fibers. Tulad ng karne, isda at gulay. At bawas-bawasan nyo na rin ang pagkain ng mga carbs tulad ng tinapay, kanin at pasta. At tiniis ko rin hindi kumain ng mga sweets tulad ng mga cakes at chocolates. Syempre, kapag nagkakaroon ng mga okasyon, hindi mo maiiwasan talagang hindi mapakain. Pero syempre, kailangan mo siyang i-burn pagkatapos, kaya treadmill is the key. Kung wala namang treadmill, magpapawis ka na lang, te. At ito pa yung isang tip ko pagkatapos ko nga kumain ng mga heavy foods. Umiinom ako pagkatapos ng green tea. At alam nyo na kung anong kasunod dyan. Sa toilet na tayo magkita, te. At ito na ang pangalawa kong tip sa inyo. Pagkatapos mo nga kumain ng mga healthy foods, dapat sabayan mo rin yan ng paggalaw. Kasi hindi rin magiging effective ang pagdadiet mo kapag hindi ka rin gumagalaw. Hindi ko nilalahat. Alam ko yung mga ibang tao ay hiyang sila sa pagdadiet lamang. Pero sa akin, hindi kasi effective yan. Kaya kailangan kong gumalaw. Ito na nga ang sekreto ko sa inyo kung ano nga ba yung mga exercise na ginagawa ko. Ito na kasi yung exercise na ginagawa ko dati pagkatapos kong mga kay Aaron. Nanood at sinundan ko ulit ang 2 weeks shred challenge ni Chloe Teng. Makikita nyo pala yan sa kanyang website. At ang kanyang mga exercise ay makikita nyo lahat sa kanyang YouTube channel. Tapos nga ng aking 2 weeks shred challenge, nakita ko agad ang pagbabago ng aking timbang. And tada! Eto na siya, naging 52.5 na lang. O diba? Effective. Aaminin ko, hindi ito madali at mahirap. Aaminin ko rin, nabawasan man ang timbang ko, pero ang aking appearance ay ganoon pa rin. Mataba pa rin akong tignan, lalo na ang aking pagmumukha. Charet. Katapos nga ng 2 weeks challenge, mili na lang ako sa kanyang mga exercise para gagamitin ko sa araw-araw. At ginagawa ko na lang ito ng 3 times a week. At ito pala yung pangalawang linggo ko sa 2 weeks challenge. Sobrang akong nahihirapan kasi ang bigat ng katawan ko. At ang sabi ko pa nga sa sarili ko, kaya ko ba talaga to? Pati na nga si Bonbon at Damo ay tinatawanan ako. At lagi nga nila akong sinasabihan kapag ako'y nag-e-exercise ng, niloloko mo lang ang sarili mo. O diba, nakaka-down, pero gamitin mo yun panlaban sa kanila. Charit! Ginamit ko yung panglalait nilang yun para magpursigi pa ako. At sa gitna ng aking pagpapapaya, syempre, kasama natin dyan ang Timeless Aesthetics. Malaki ang kanilang tulong para mabawasan ang aking mga bilbil. At kung naaalala nyo pa na nag-undergo ako sa kanilang fat freezing 9 weeks ago. More details about my fat freezing on my next vlog. At tandaan nyo na kahit may tumulong sa akin para mabawasan ang aking mga tummy fats, ay hindi pa rin sapat yun para ako ay mamamayat. Sasabayan mo rin kasi ito ng iyong sariling sikat. Dahil may aftercares itong kasama para umepective ang iyong pagpapapayat. Tulad ng pag-e-exercise, pag-inom ng 2.5 liter ng tubig, at dapat well-balanced diet. Kaya meaning, nasa iyo pa rin ang susi kung gusto mo talagang mag-weight loss. At ito nga ang pangatlo kong tips sa inyo. At ito ay ang intermittent fasting. At ang ratio nga nito ay 16:8. Meaning, hindi ako kakain ng 16 hours in 24 hours. At kakain lang ako ng 8 hours for that whole 24 hours. So, nag-i-start ako kumakain ng alas 10 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Umpisahan ko nga ang intermittent fasting after 2 months na. Kaya from 10 a.m. to 6 p.m. ay nakakain ko na lahat ng mga gusto ko. And make sure na busog ka na talaga after 6 p.m. Pagkatapos nga ng 6 p.m., water na lang ako hanggang sa matulog na. At sa umaga naman, pagising ko ay iinom na ako ng tsaa. At ito na pala ngayon ang aking mga kinakain. Nagra-rice na rin ako at nagbe-bread na. Pero syempre, kontrolado pa rin yan. At minimake sure ko na pagkatapos ko nga kumain ng mga gantong pagkain, ay dapat maburn ko to bago ako matulog. Naku, mahirap na. Baka bumalik ang sumpa. Charet! At ito na yung tips number 4. Umiwas ka na sa mga 3-in-1 coffee. Naku, dyan ako nadali kasi nga favorite ko talaga ang 3-in-1 coffee. Lalo na ang Nescafe. Charet! At ito na ang panghuli, ang tips number 5. Be consistent sa lahat ng mga naumpisahan mo. At huwag kang susuko kasi naumpisahan mo na. Mahirap man itong gawin pero kapag determinado ka, kayang-kaya mo tong tapusin. Lagi mong iisipin, bakit mo ba ito ginagawa? Ba ang goal mo? Ang goal ko lang naman ay gusto kong maging mas healthy. At sa mga nag-uumpisa pa lang, huwag mawalan ng pag-asa. Mahirap man pero alam kong kayang-kaya mo. At ito nga ang aking before and after. O diba, nakasimangot
kamot sa before. Ano pang hinihintay mo, te? Go na. Pisahan mo na, ngayon na. At tandaan mo, hindi pa huli ang lahat. Siya, hanggang dito na lang. See you on my next vlog. Thank you guys for watching. Please like and follow my page. Bye!